Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Eren. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Lumaki ng walang ina si Eren. Namatay ito nang siya'y isilang. Tanging ang amang albularyo na si Tatay Eduardo ang siyang kinagisnan niyang magulang. Dahil sa hirap ng buhay, hindi na nakapag-aral si Eren. Masyado ding liblib ang kanilang tirahan. Anak, pasensya ka na kung hindi ko na ibigay sa iyo ang buhay na nais mo. Wika ni Tatay Eduardo. Wala po yun, Tay. Alam ko naman po na ginagawa mo yun lahat para sa akin eh. Hindi mo naman po ako pinabayaan. Kaya naman wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Tugon ni Eren, sabay yakap sa ama. Ano man ang plano mo sa buhay, anak? Kahit hindi ka maging albularyo kagaya ko, ayos lang sa akin. Susuportahan kita sa lahat ng pangarap mo. Muling wika ng ama. Napangiti naman si Eren sa sinabi ni Tatay Eduardo. Matapos ang araw na yun ginawa ni Eren ang lahat para mas matuwa sa kanya ang ama. Ngunit ang tadhana'y tila hindi sumasang-ayon sa binata. Habang lumalaki, naging tampulan ng tukso sa kanilang baryo si Eren. Lampa at mahinang binata. Palagi itong kinukumpara ng lahat sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi ipinapakita ni Eren sa ama ang lungkot na nararamdaman. Alam niya na mag-aalala ito sa kanya at ayaw niyang dumagdag sa iisipin ng ama dahil marami na itong problema. Isang araw, habang naglalakad papunta sa tahanan, bigla na lamang nadapa si Eren. Pinagtawanan siya ng mga kapwa-bata, kabilang na si Gabe, na bago nilang kapitbahay. Ang lampa mo naman. Akala ko ba mahusay na albularyo at antingero yung tatay mo? Bakit mahina ka? Wika ni Gabe. Huwag nyo ngang idamay dito yung tatay ko. Wala naman siyang alam sa away natin ah. Kaya kung may iinsultuhin kayo, ako lang dapat. Hindi ko naman iniinsulto yung tatay mo eh. Itinatanong ko lang kung bakit ka lampa. Samantalang mahusay na albularyo at antingero naman ang tatay mo. Saan ka ba nagmana? Siguro sa nanay mo no? Matagal nang patay ang nanay ko. Pero dinadamay niyo pa. Ang pangit ng ugali niyo. Umalis na nga kayo. Wika ni Eren, sabay tulak kay Gabe. Dahilan para mapaupo ang mga bata sa lupa. O basalbahay ka. Ang sama ng ugali mo. Mula ngayon, kaaway na kita. Galit na galit ang bata. Kaya naman itinulak niya pabalik si Eren. Napalakas ang pagtulak ni Gabe kay Eren. Kaya naman napahiga ito sa putik. Mabilis na nagtakbuhan ang mga bata. Kasama na si Gabe. Samantalang si Eren naman naiwan habang nakaupo sa putikan. Napabuntong hininga na lamang si Eren. Tumayo ito at umuwi sa tahanan. Gulat na gulat si Tatay Eduardo nang makita ang anak na napakarumi. Ano nangyari sa iyo, anak? Bakit puno ng putik ang buong katawan mo?
Wala po ito, Tay. Napahiga lang po ako sa putikan habang naglalaro kami. Alam ko anak na hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Wika ni Tatay Eduardo. Napayuko si Eren. Hindi kagad nasagot ang tanong ng ama. Pasensya na po, Tay. Ayoko po kasing mag-alala kayo eh. Ayos lang anak. Nauunawaan kita. Pero sa susunod, huwag ka nang magsisinungaling sa akin ha. Pwede ba yon? Opo, Tay. Pangako, hindi na po ako maglilihim sa'yo. Wika ng bata. Matapos pagsabihan niya, napayakap na lamang sa kanyang ama. Matapos ang araw na yon, sinikap ni Eren na sabihin ang lahat sa ama, kagaya ng naipangako. Habang nagbibinata si Eren, napalapit naman siya sa kanyang ama. Samantalang si Tatay Eduardo naman, ginawa ang lahat upang matulungan ang anak para maging malakas, ngunit kagaya ng dati, mahina at lampa pa rin si Eren. Anak, huwag ka nang umiyak. Kasama yan sa buhay. Tsaka binata ka na eh. Hindi bagay sa isang katulad mo yung pag-iyak na parang bata. Wika ni Tatay Eduardo. Kasi naman tay, ang sakit kayong madapa. Nagkasugat pa nga po ko tapos tatawanan mo lang ako. Jesus Mariosep, tunay ka ba talagang lalaki anak? Dapat hindi ka umiiyak ng ganyan. Talagang kukutyain ka nila. Tay, nagpapakatotoo lang naman ako. Masakit naman po talaga kaya umiiyak ako eh. Pero lalaki po ko. Kung ganon, o sige, ipagpatuloy mo yan. Sa susunod magagawa mo rin maging malakas kagaya ko. Hindi mo naman kailangang madaliin ng lahat eh. Lalo na't may kanya-kanya tayong kakayahan. Maraming salamat po, Tay. Palagi pong pinapalakas yung loob ko. Mas pagbubutihin ko pa po yung pagsasanay. Wika ni Eren. Mula ng araw na yon, sinimula ng binata ang pagsasanay upang mas maging malakas. Tuwing umaga, 4:00 pa lamang na madaling araw, gigising na ito para mag-ehersisyo. Tumatakbo sa paligid ng tahanan, nagbubuhat ng maliliit na troso at ginagaya ang mga galaw ng ama tuwing nagsasanay ito sa pakikipaglaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, madalas pa rin itong panghinaan ng loob. Minsan kapag hindi niya magawa ng tama ang isang galaw, susuko na lamang ito at hihiga sa damuhan. Bakit ba kasi ang hina ko? Kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako kasing galing ni tatay. Wika ni Eren. Minsang nakikita niya ang ama na nakaupo lamang at tila walang gana. Anak, hindi ka magiging malakas kung konting hirap lang eh. Sumusuko ka na. Pero tay, parang wala namang nagbabago sa akin eh. Kahit anong gawin ko, lampa pa rin ako. Baka hindi talaga ako katulad mo. At sino bang nagsabi sa'yo na dapat maging katulad mo ko, anak? Hindi mo kailangan maging albularyo o maging kasing lakas ko. Ang mahalaga, matutunan mong lumaban sa sarili mong paraan. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa iba. Ang mahalaga, patunayan mo ito sa iyong sarili. Wika ni Tatay Eduardo. Natigilan si Eren sa sinabi ng ama. Nais niyang maging malakas hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ama, upang hindi na siya ituring na mahina ng ibang tao.
Kaya simula ng araw na yon, mas sineryoso ni Eren ang pagsasanay. Kahit mahirap, hindi na ito kagad sumusuko. Subalit tuwing madidinig niyang pinag-uusapan siya ng mga tao sa baryo, bumabalik ang pag-aalinlangan sa puso. Ay nako, sayang. Anak ka pa naman ni Eduardo, pero wala palang ibubuga. Oo nga. Kung ako kay Eduardo, hindi ko na ipipilit ang bata. Hindi talaga lahat namamana. Ang lakas ng magulang. Pag-uusap ng mga kapitbahay. Nadidinig ni Eren ang lahat ng yun. Kahit na anong pigil niya, hindi niya maiwasang masaktan. Para bang kahit anong gawin niya ay hindi pa rin sapat. Pagka-uwi sa tahanan, tahimik lamang ito at napansin naman siya ni Tatay Eduardo. Ano anak? Narinig mo na naman yung mga tao ano? Tanong ni Tatay Eduardo. Hindi sumagot si Eren at nakayuko lamang siya ng mga sandaling yon. Anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mong intindihin ang sinasabi ng iba? Hindi sila ang magpapasya ng kapalaran mo. Ikaw lang. Pero tay, parang tama naman sila eh. Wala naman talaga akong ibubuga. Dahil ba hindi mo pa nakikita ang bunga ng pagsisikap mo? Hindi ibig sabihin na wala kang nakikitang pagbabago. Wala na talagang nangyayari. Darating ang araw anak. Magugulat ka na lang sa sarili mo. Wika ni Tatay Eduardo. Nag-isip ng malalim si Eren. Nais niyang maniwala sa ama. Nais niyang patunayan na kaya niyang maging malakas. Hindi lamang para sa ibang tao, kundi para na rin sa sarili. Sa pagkakataong ito, hindi na niya hinayaang lamunin siya ng panghihina ng loob. Ipagpapatuloy niya ang pagsasanay, anuman ang sabihin ng iba. Nang makita ni Tatay Eduardong desidido ang anak sa pagsasanay, niregaluhan niya ito ng isang kambing. Ngunit ang hayop na ito ay hindi kagaya ng iba. Kakaiba ang itsura nito kumpara sa mga kalahi niya. Tatay, bakit naman ganyan yung itsura ng kambing na yan? Tanong ni Eren. Dahil kagaya niya, naiiba ka anak. Pero ipinapakita lang ng kambing na yan na kahit naiiba ka, merong kang pakinabang. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay. Tugon ni Tatay Eduardo. Sa paglipas ng panahon, palaging kasama ni Eren ang kambing sa kanyang pagsasanay. Isang araw, mataas ang sikat ng araw nang mag-ensayo si Eren sa may kakahuyan, malapit sa tahanan. Hawak niya ang lumang itak ng ama. Habang paulit-ulit na ginagawa ang mga galaw na itinuro sa kanya ni Tatay Eduardo. Habang abala sa pagsasanay, bigla niyang narinig ang kaluskos sa damuhan. Paglingon niya, isang malaking itim na nilalang ang dahan-dahang lumapit. May matutulis na kuko. Nanlilisik na pulang mga mata. Para itong malaking aso. Ngunit mas matangkad at mas nakakatakot ang anyo. Hindi sinasadyang nadaplisan ni Eren ang nilalang nang biglang napasipa ang paa habang umiiwas sa pagbagsak ng itak. Napahagulgol ang nilalang. Tila nasaktan ito ng husto.
Isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Nagtayuan ang balahibo ni Eren. Napaatras ang binata at nanginginig ang kamay habang hawak ang itak. Doon niya lamang napagtanto na hindi ito ordinaryong hayop. Isa itong sigbin. Ang alagang nilalang ng mambabarang na aswang na si Reynante. Biglang sumulpot sa masukal na daan ang isang matandang lalaki. Matangkad, payat at may mahabang puting buhok. Halata sa mukha nito ang galit habang dahan-dahang lumalapit kay Eren. Walang hiya kang bata ka. Paano mong nagawang sakta ng alaga ko? Tanong ni Reynante. Hindi ko naman ho sinasadya. Akala ko kung ano lang eh. Magpapaliwanag pa sana si Eren. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Sa isang iglap, inangat ni Reynante ang isang kamay. Biglang nagdilim ang paligid ni Eren. Para bang bumigat ang hangin. At naramdaman niya na parang may pumipigil sa kanyang pagalaw. Kasunod nito, isang matinding hampas ng hangin ang dumapo sa dibdib. Napahiyaw ito sa sakit at napaluhod sa lupa. Pakiramdam niya, may matatalas na kuko na humihiwa sa balat kahit wala namang humahawak sa kanya. Bata ka pa para makipaglaban sa akin. Kaya mag-iingat ka sa iyong kakalabanin. Wika ni Reynante. Nanginginig sa takot at sakit si Eren. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Hindi nagtagal. Isang malalim na tinig ang pumuno sa paligid. Reynante! Anong ginagawa mo sa anak ko? Dahan-dahang lumakad si Tatay Eduardo papunta sa kanila. Nakatitig ng matalim kay Reynante. Kita sa mukha nito ang galit. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng batang ito. Sinaktan niya ang alaga ko. Bata pa yan, Reynante. Hindi niya sinasadya. Pero ikaw, sinaktan mo ang anak ko ng walang dahilan. Hindi ako papayag na palampasin ito. Tinitiga ni Reynante si Tatay Eduardo. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kanila. Kung ganon, sabihin mo kung kailan mo gustong matapos ang buhay mo. Tumango lamang si Tatay Eduardo at sinabing, Bukas, sa tabi ng ilog, doon natin tatapusin ito. tugon ni Tatay Eduardo. Ngumiti ng nakakaloko si Reynante bago lumingon sa alaga niyang sigbin. Tara na. Sa isang iglap ay nawala silang dalawa sa hangin. Habang si Eren naman, nanatiling nakaluhod sa lupa. Habang si Tatay Eduardo ay nakatayo at nakatitig sa kawalan. Hanggang sa dumating ang araw na napag-usapan ni Tatay Eduardo at Reynante. Madilim ang langit kahit umaga pa lang. Makulimlim at parang may nakaambang panganib. Sa tabi ng ilog, naroon si Tatay Eduardo. Matatag na nakatayo habang hinihintay si Reynante. Hawak niya ang kanyang lumang itak. Ang sandatang matagal na niyang kasama sa bawat labanan. Sa hindi kalayuan, nadinig ang tunog ng mga sanga na parang may mabigat na nilalang na dumating. Mula sa kakawian, lumabas si Reynante.
Mabagal ang paglakad. Ngunit ramdam ang bigat ng presensya nito. Nakasunod sa kanya ang alagang sigbin. Mas mabangis ang itsura nito ngayon. Mas matalim ang mga kuko at ang mga mata ay mas pulang-pula. Huminto si Reynante sa tapat ni Eduardo. Huling laban mo na ito, Eduardo. Handa ka na bang iwan ang mundong ito? Ngunit hindi nagpatinag si Tatay Eduardo. Tignan natin kung sino talaga ang mawawala sa mundong ito. Biglang lumundag ang sigbin papunta kay Tatay Eduardo. Mabilis ang pagkilos nito. Ngunit hindi nagpatinag si Tatay Eduardo. Sa isang igla, naiwasan niya ang mabibilis na hampas ng matutulis na kuko ng nilalang. Tumalon ito pabalik. Mabilis na inihanda ang itak at isang mabilis na hiwa ang pinakawalan. Napaatras ang sigbin. Nagtamo ito ng malalim na sugat sa tagiliran. Umalulong ito ng dahil sa sakit. Ngunit hindi ito umurong. Lalo itong nagalit at muling sumugod. Bago pa ito makalapit, mabilis na kumilos ang isang anino. Si Reynante. Hawak niya ang isang lumang baston. Ngunit nang iwas-iwas niya ito, biglang lumabas ang mahabang itim na tinik na parang matutulis na sanga. Ngayon, Eduardo, tignan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Mabilis na umiwas si Eduardo sa unang atake ni Reynante. Ngunit isang tinik ang humiwas sa braso. Napangiwi ito, ngunit hindi pa rin nagpatinag. Sa isang mabilis na galaw, lumundag siya papunta kay Reynante. Inatake ito gamit ang itak. Tumama ito sa balikat ni Reynante, ngunit hindi ito nagdugo. Sa halip, parang usok lamang ang lumabas sa sugat at kagad itong naghilom. Napangiti naman si Reynante. Hindi mo ko matatalo ng ganyan lang, Eduardo. Isa kong mambabarang na aswang. Kaya malabo na gumana sa akin ang bagay na yan. Wika ni Reynante. Muli itong umatake. Pinakawalan niya ang maraming tinik mula sa baston. Mabilis na parang ulan ng mga sibat. Mabilis ding nakakaiwas si Tatay Eduardo. Ngunit isang tinik ang bumaon sa binti. Napaluhod ito saglit. Ngunit kagad ding tumayo. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Sa isang igla, nagpalit ito ng taktika. Hindi na niya hinahayaang mauna sa pag-atake si Reynante. Sa halip, siya na ang palaging sumusugod. Gamit ang buong lakas, pinakawalan niya ang isang sunod-sunod na atake gamit ang patalim. Mabilis at walang alinlangan. Nadaplisan si Reynante sa dibdib. Sa pagkakataong yun, hindi kagad naghilom ang sugat. Napaatras ito at nagulat. Magaling. Mukhang may natitira ka pang alas, Eduardo. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Habang abala si Eduardo kay Reynante, biglang lumundag ang sigbin mula sa likuran at hinabol siya. Huli na nang maramdaman niya ito. Sa isang iglap, lumipad ito sa ere matapos siyang tamaan ng isang matinding hampas mula sa nilalang. Bumagsak ito sa lupa. Duguan at halos hindi na makatayo. Tapos na ang laban mo, Eduardo.
Lumapit si Reynante. Itinapat ang baston sa kanya. Mula rito, lumabas ang maitim na usok na unti-unting bumalot kay Eduardo. Nahirapan itong huminga. Pakiramdam niya'y hinihigop ang kanyang kaluluwa. Sa huling pagkakataon, tinignan niya ang langit. Eren. Sa huling sandali nito, sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng anak. Ang pangarap na magkaroon ng ibang buhay ito. Isang buhay na hindi katulad ng sa kanya. Napangiti na lamang si Tatay Eduardo. At sa kanyang huling lakas, binulong niya ang isang dasal. Isang mahiwagang orasyon na hindi kayang sirain ng kahit anong barang. Nagliwanag saglit ang katawan ni Tatay Eduardo bago ito tuluyang nanlamig. Hanggang sa tuluyang bumagsak ang kamay sa lupa. Tapos na ang labanan. Si Reynante, nakangiti ng nakakaloko habang nakatitig sa bangkay ni Tatay Eduardo. Sa pagkakataong yun, gamit ang orasyon, si Tatay Eduardo na mismo ang sumuko sa kanyang buhay. Ramdam niya na tapos na ang kanyang misyon. Tahimik ang buong paligid. Tanging kaluskos na mga yapak ang madidinig habang naglalakad si Eren sa makitid na daan papunta sa ilog. Malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung bakit parang may bumabagabag sa kanya. Hanggang sa isang malamig na hangin ang biglang humaplos sa balat. Kakaiba sa karaniwang simoy sa gabi. Para itong niyakap ng isang hindi nakikitang nilalang. Napahinto ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Hindi niya maipaliwanag ngunit may nararamdaman itong hindi maganda. Parang may kung anong mabigat sa dibdib. Napapikit ito. At bago pa namalayan, may isang patak ng luha na dumadaloy mula sa kanyang mata. Tay! Hindi niya alam kung bakit. Ngunit biglang bumilis ang lakad niya. Hanggang sa tuluyan itong napatakbo. Pagtapat niya sa ilog, biglang lumakas ang hampas ng hangin. Nagsasayaw ang mga dahon sa puno. Tila may gustong iparating ang kalikasan sa kanya. At doon, sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang figura. Si Tatay Eduardo. Wala ng buhay. Halos hindi makagalaw si Eren na mga sandaling yun. Nakatayo lamang siya roon. Nakatulala sa bangkay ng ama. Nanlalamig ang buong katawan. Nanginginig ang mga kamay. Parang biglang tumigil ang mundo sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit. Hindi pa rin makapaniwala. Inabot niya ang kamay ng ama. Umaasang may init pa itong natitira. Umaasang buhay pa ang ama. Ngunit malamig na ito. Napahagulgol si Eren. Tay, bakit? Wala na roon si Reynante. Ang iniwan lamang ay ang malamig na bangkay ni Tatay Eduardo. Ang kanyang ama. Ang tanging natirang kapamilya. Sa gitna ng pagdadalamhati, may napansin ito sa isang tabi. Ang kambing na regalo sa kanya ng ama noong kaarawan. Lumapit ito kay Eren. Inilapit ang ulo sa kanya.
Tila alam din ang nangyari. Hinaplos ito ni Eren. At dito tuluyang bumagsak ang mga luha. Tatay, pangako, ipaghihiganti kita. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, hindi niya alam kung paano magsisimula. Wala itong kakayahang katulad sa ama. Wala itong anting-anting. Walang alam sa pakikipaglaban. Lumipas ang mga araw ngunit hindi pa rin matanggap ni Eren ang sinapit ng ama. Pakiramdam niya, wala na itong direksyon. Palaging may lungkot sa mga mata. Palaging may bigat sa kanyang kalooban. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. Lumapit sa alagang kambing at inhilig ang noo sa katawan nito. Kapra, ano nang gagawin ko? Wala na si tatay. Wika ni Eren. Tahimik lamang ang kambing. Hindi ko alam kung paano ko ipaghihiganti si tatay. Ngunit bigla itong may nadinig na tinig. May iniwan sa'yo ang iyong ama, Eren. Nanlaki ang mga mata ng binata. Dahan-dahan itong napaatras. Hindi makapaniwala sa kanyang nadinig. Ano naman yun? Muli itong napatingin sa kambing. Ako ito, Eren. Hindi mo kailangang matakot. Hindi makagalaw si Eren. Hindi alam kung guni-guni lamang ba niya o totoong nagsasalita ang alaga. Kapra. Napatango ang kambing. Matagal nang nakatakda ang lahat ng ito. Ang iyong ama, si Eduardo, alam niyang darating ang araw na ito. Kaya bago pa man siya lumisan, iniwan niyo sa iyo yung isang bagay. Isang sandatang makakatulong sa iyo. Hindi pa rin makapaniwala si Eren na mga sandaling yun. Ngunit patuloy itong nakinig. Ano namang iniwan niya sa akin? Isang mahiwagang patalim. Isang sandatang may baliktaran na talim. Ito ang magiging susi mo sa paghihiganti. Pero tandaan mo, Eren, ang paghihiganti ay hindi lamang tungkol sa galit. Dapat mo itong gamitin sa tamang paraan. Natahimik si Eren. Marami itong gustong itanong ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Muli itong nagsalita. Kung alam mo mangyayari to, bakit hindi mo siya tinulungan? Saglit na natahimik ang kambing. Pasensya na. Pero dahil yun na ang kanyang oras, ang misyon niya ay tapos na. At kahit anong gawin ko, hindi ko na mababago ang tadhana. Napayuko si Eren. Pero ikaw, Eren, ikaw pa lang ang nagsisimula. Marami ka pang dapat matutunan. Marami ka pang dapat gawin. Dahan-dahang lumakas ang loob ni Eren. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ama, nagkaroon ito ng bagong layunin. Mula ng gabing yun, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Eren. Araw-araw walang patid ang pagsasanay gamit ang mahiwagang itak na iniwan ng ama. Sa una, nahirapan ito. Mabigat ang sandata sa kamay. At madalas hindi natatamaan ang target. Kailangan ko magsanay.
Hindi ako pwedeng sumuko. Minsan ay dumudugo na ang kamay ng binata dahil sa talas ng patalim. Ngunit hindi niya ito iniinda. Paulit-ulit ang bawat galaw, bawat saksak, bawat iwas hanggang sa kusang gumagalaw na ang katawan nang hindi na nag-iisip. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nang nagbago si Eren. Lumakas ang pangangatawan, tumalas ang pakiramdam, at higit sa lahat, natutunan niyang unawain ang sandata. Isang gabi habang nagpapahinga, sa ilalim ng puno ay nagsalita si Kapra. Eren, handa ka na. Napatingin si Eren sa alagang kambing. Sigurado ka ba, Kapra? Oo, Eren. Panahon na para tapusin mo ang laban ng iyong ama. Sa madilim na kagubatan, dahan-dahang gumalaw si Eren. Kasunod niya si Kapra, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa tuktok ng bundok, natanaw nila ang isang lumang bahay na yari sa bato at kahoy. May mga sulos sa paligid at sa harapan ng tahanan, may dalawang nilalang na hindi na mukhang tao. Ang kanilang balat ay kulay abo. Ang mga mata ay pulang-pula. Alam ng binata na mga alagad ito ni Reynante. Napalunok si Eren. Ito na. Mabilis itong kumilos. Sa isang iglap, lumundag siya mula sa itaas ng puno at sinaksak ang unang nilalang sa leeg. Wala itong nagawa kundi umatungal bago bumagsak sa lupa. Napalingon ang isa pang bantay at napasigaw. Ngunit mabilis si Eren. Isang iwas sa gilid. Isang mabilis na saksak sa tiyan. At bumagsak ang pangalawang nilalang. Walang sinayang na oras ang binata. Tumakbo ito papasok sa tahanan. Sa loob, amoy usok at dugo ang hangin. Aba, bata. Matagal na kitang hinihinta. Mula sa dilim, lumabas si Reynante. Matanda na ito. Ngunit matikas pa rin ang pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay sing-itim ng gabi. At sa tabi niya ay nakatayo ang isang nilalang. Isang dambuhalang sigbin. May mahabang pangil at matutulis na kuko. Dapat noon pa kita tinapos. Katulad ng ginawa ko sa iyong ama. Biglang sumikip ang dibdib ni Eren. Hayop ka! Napasigaw ito sa galit. Sabay sugod kay Reynante. Ngunit mabilis ang matanda. Sa isang kumpas ng kamay, bumangon ang isa pang nilalang mula sa sahig. Isang aswang. Sinunggaban nito si Eren. Ngunit bago pa ito makalapit ay biglang sumingit si Kapra. Ako nang bahala rito. Tumalon si Kapra. Tinamaan ng malakas na sipa ang aswang. Sa lakas ng pagtama, tumilapon ito sa kabilang dingding. Samantala, si Eren at Reynante naman nagpalitan na mabilis na pag-atake. Bawat galaw ni Reynante ay mabilis, parang anino. Bawat iwas ni Eren ay nagiging mas madali dahil sa kanyang pagsasanay. Hindi ka mananalo sa akin, bata. Sumigaw pa si Reynante, sabay hagis ng pulang alikabok sa mukha ni Eren.
Napatras ang binata. Nanlabo ang paningin. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya si Reynante. May hawak na matalim na itak. Mabilis at matalas. Ngunit sa huling sandali, naramdaman ni Eren ang sandata sa kamay. Para bang gumalaw ito ng kusa. Sa isang iglap, lumundag ang binata at iniiwas ang sarili. Pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, itinulak niya ang kaniyang sandata paharap. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid. Nakita ni Eren ang patalim. Nakatarak sa dibdib ni Reynante. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi ito makapaniwala. Hindi ito maaari. Hindi maaaring ganito. Naghihingalo ito bago tuluyang bumagsak sa lupa. Nanginig si Eren. Nakatingin sa katawan ni Reynante. Hindi siya makapaniwala. Tapos na. Sa wakas, napatay ko na si Reynante. Wika ni Eren. Habang yung alaga nitong sigbin, kagad tumakbo palayo. Wala nang pinuno na mag-uutos sa kanya. Tahimik na lumapit si Kapra kay Eren. Sa wakas, natapos mo na ang sinimulan ng iyong ama. Wika ni Kapra. Dahan-dahang tumango si Eren at sinabing, "Oo, tapos na." Matapos masiguradong patay na si Reynante, tumayo si Eren habang hawak ang patalim. Malakas itong sumigaw sa kawalan. "Ako si Eren, anak ni Eduardo, at kailanman wala nang makakapagtangka na sakupin ang aming baryo." Ito ang naging panata ng binata. Mula noon, kinilala si Eren bilang kahalili ng ama. Naging bayani ito sa kanyang baryo. At maraming labang na ipanalo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.